Mga kwentong pambata. Ang nawawalang prinsesa. Noong unang panahon, sa isang gabing makulog, ang makapangyarihang karagatan ay hinudyat ang pagdating ng dalawang mga sanggol na babae at sila ay pinanganak ng sabay. Ang isa ay naging prinsesa ng isang maharlikang pamilya mula sa Far Eastern Hills. Siya ay pinangalan ng Naomi. At ang isa naman ay napunta sa mahirap na mag-asawang magpapastol na nakatira naman sa Great Western Meadows ay pinangalan ng Daisy. Sa paglipas ng mga taon sa palasyo, labis na minahal si Naomi ng kanyang mga magulang. Ang kanyang bawat hiling ay palaging nasusunod, kaya siya ay naging arogante. Nako, ang ganda naman! Ina! Ama! Gusto ko ang buwan! Ang buwan? Pero paano? Wala akong pakialam kung paano, pero kunin niyo ang buwan na yan! Pero Aba, siyempre, mahal ko. Mga kawal, kunin niyo ang buwan para sa prinsesa ko ngayon din. Ha? Opo, kamahalan. Eto na, mahal ko. Ang buwan mo. Yay! samantala, sa tahanan ng mga pastol, Daisy, maaari mo bang linisin ang iyong kwarto? Inay, pag ginawa ko yun, marurumihan ang aking magandang damit. Pwede bang ikaw ang maglinis? Sige lang, mahal ko. naging sobra ang pagbibigay at pag-aalaga kay Daisy sa kanyang paglaki. Kaya sa puntong ito ay labis na ang kanyang pagkasawail. Hindi ba ako lang ang pinakamaganda? Nararapat na mapasa akin ang lahat. Hindi ba ako ang pinakamaganda? Nararapat na mapasa akin ang lahat. Tama, tama, tama. Pinanganak sa ilalim ng parehong mga bituin at pareho pang matitigas ang mga ulo. Sa oras na maging 18 taong gulang kayo, pareho ko kayong tuturuan ng mga leksyon. Kaya pagdating ng araw, ang fairy godmother ay nagpa siyang bumisita sa palasyo ni Naomi. Ano ba yan? Wala man lang nakikinig sa akin. Sawang-sawa na ako sa palasyong ito. Sawang-sawa ka na nga ba? Ha? Sino ka? Ako ang iyong fairy godmother. Isang fairy god, ano? Ang sabi mo ay ayaw mo na sa palasyong ito, tama? Ngayon, paano kapag binigyan kita ng pagkakataong mabuhay sa ibang palasyo na ikaw ang pipili? Oh, wala na akong iba pang gusto kundi makaalis na sa palasyong ito. Pero bakit mo naman gagawin yon para lang sa akin? Tulad ng sabi ko, ako ang iyong fairy godmother. Napunta si Naomi sa isang napakagandang lugar at maraming mga larawang nakasabit dito. Ano? Saan ako napunta? Oh, kumusta? Ikaw ay nasa kwarto ng pagpili. Kaming mga litrato ay mahiwaga. At kapag pumasok ka sa isa sa amin ay makakapunta ka kahit saan mo gusto. Oo, kaya piliin mo ako. Wag! Piliin mo ako! Piliin mo ako! Piliin mo Ako ako! ang piliin mo. Ako ang piliin Ako. mo! Napatingin si Naomi sa isang litrato na may malawak at magagandang mga lupain. At ang mga ilog ay nagniningning na parang kalangitan. Para bang tinatawag ako ng litratong ito papunta sa kanya. Pipiliin ko ito. Pumasok siya dito at nawala na siya pagkalusot sa litrato. Samantala, ang diwata ay papunta naman kung nasaan si Daisy. Ang magaganda at maririkit kong kamay. Bakit ba nila ako laging inuutusan na tumulong dito? Ayoko na talaga magtagal pa sa bahay na to. Ganun ba? Oh, sino ka naman?
Nagpakilala naman agad ang fairy godmother sa kanya at si Daisy naman ay nagdududang nakatitig habang nagsasalita siya. Paano naman ako maniniwala sa'yo? Kasi noong ika-16 mong kaarawan ay umiiyak ka buong araw dahil lang sa hindi mo nakuha ang regalo na gusto mo, di ba? Paano mo nalaman iyon? Tulad ng sabi ko, ako ang iyong fairy godmother. Sige, patunayan mo, fairy godmother. Kaya mo ba akong ilayo dito? Siyempre naman. Nasaan ako? Ikaw ay nasa kwarto ng pagpili. Pwede kang pumunta kahit saan mo gusto sa pagpasok sa kahit alin sa mga mahihiwagang litrato dito. Wow! Alin ang pipiliin ko? Ako ang piliin mo. Ako! Naglakad-lakad si Daisy, nahuhumaling sa lahat ng magagandang mga litrato. Yan ang aking, nakakasawang bahay. Teka, sinong babaeng yun? Ito ay si Naomi. Pero si Daisy ay walang interes at nagpatuloy siya. Nakita niya ang isang litrato ng kaharian ni Naomi na may isang malaking kastilyo at magagarang mga bandila sa tuktok nito. Gusto ko to! Ito ay perpekto! Isang palasyo! Wow! Masayang nakangiti sa kanyang sarili, maingat siyang pumasok at lumusot sa litrato. Pareho na nilang narating ang tahanan ng isa't isa, habang pinapanood naman sila ng fairy godmother nila. Samantala, ang mga magulang ni Naomi ay hindi mapakali sa kanyang pagkawala. Pinadala ng hari ang kanyang mga sundalo sa lahat ng mga parte ng kaharian nila at naghanap pero walang nakakita sa kanya. Wow! Napakaganda naman ito! Pero paano ako papasok? At nang biglang, nakakita siya ng isang tagapagsilbi. Malamang nagtatrabaho siya sa palasyo. Susubukan ko rin na magtrabaho doon. Ito ang magiging paraan ko para makapasok. Dahil dito, nagawa ni Daisy na makakuha ng trabaho sa kusina ng palasyo. Ngunit sa kanilang tahanan, ang mga magulang niya ay labis na ang pag-aalala at walang sawang naghahanap para sa kanya. Daisy! Nasaan ka na ba? Ang magpapastol ay nagulat nang makita niya si Naomi na natutulog lang sa damuhan. Nakatawid siya sa loob ng litrato at naligaw sa lugar na iyong nawawala at pagod na pagod. Nang magising ang prinsesa, nagulat siya nang makitang siya ay nasa loob ng isang maliit at hindi kagandahang bahay. Bakit ako nandito? Kasi nakita ka namin sa may damuhan na natutulog at dinala ka namin dito. Siguro ay gutom na gutom ka na. Huwag niyo nga akong makuhang bigyan ng ordinaryong mga pagkain. Isa akong prinsesa! Nagulat ang mag-asawa sa sinabi ng prinsesa. Siguro nga ay gutom na siya. Kawawa naman. Anong binubulong-bulong niyo dyan? Kumuha kayo ng pagkain na masarap para sa akin. Kunin mo ito. Halika, mahal. Hayaan mo na natin siyang kumain. Dismayadong nakatingin si Naomi sa kanyang pagkain. Pero dahil malakas na ang pagkalam ng tiyan niya ngayon, kinain niya ito. Ni hindi niya naisip na magpasalamat man lang sa mag-asawa. At sa pagbaba naman sa hagdan pagkatapos niyang kumain, narinig niya ang mag-asawang malungkot na nagbubulungan. Iyon na, ang huling pagkain na mayroon tayo. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kailangan nating maging mabait sa kanya. Tingnan mo nga, magkasing edad pa siguro sila ng anak natin. At naaalala ko si Daisy. Meron pa naman tayong tinapay at sopas para sa hapunan. Tama. Importante ay hindi tayo nagugutom. Ano? Iyon na lang ang natitira nilang pagkain? Pero binigay nila sa akin? Bigla namang nakonsensya si Naomi sa kanyang nagawa, sa kanyang naging asal sa mag-asawang ito. Kahit kailan ay hindi niya naramdaman ito at ngayon naman ay nagiging magandang simula sa pagbabago niya. Sa paglipas ng mga araw,
Nagsimula si Naomi na mag-obserba, pakiramdaman at tulungan ng mag-asawa ng kahit paunti-unti. Napakasarap naman nito. Mabuti naman. Salamat sa pagbabalat ng mga patatas. Sige, kumain ka lang. Habang maganda ang pagbabago ni Naomi, si Daisy naman ay hindi masaya sa loob ng palasyo. Daisy! Hugasan mo ang mga pinggan! Sige po. Daisy! Siguraduhin mo na malinis ang mga kubyertos! Opo. Nagkunwaring malambing at mabait si Daisy sa mga kasama niya. Pero alam ng mga tao at nakikita nilang lahat ang totoong ugali niya. Kailangan kong makatakas sa kusinang ito. Lahat sila dito ay masasama. Ang taong katulad ko ay hindi nararapat sa lugar na ito. Isang araw, nalaman ni Daisy ang tungkol sa pagkawala ni Naomi mula sa mga kasama niya. Nang makita niya ang litrato ni Naomi, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Alam ko na kung ano ang gagawin ko dito. Heto na. Lagyan ng konting asin, dagdagan pa natin ng konti. Ilagay na natin lahat ito. Ano ba to? Sinong gumawa ng sopas? Dalhin niyo ang taong gumawa nito. Alam mo ba na napakasama ng sopas na niluto mo para sa amin, ha? Sinadya ko pong gawin ito para po makuha ang atensyon ninyo, kamahalan. Kasi alam ko po kung nasan mismo ang mahal ninyong anak. Ano? Nasaan? Siya po ay nasa tirahan ko lang. Pwede ko po itong ituro sa inyo, pero Pero, gusto ko ng pabuya para dito. Walang pabuya, walang prinsesa. Nagalit ang hari dito. Pero nang maisip na mahahanap na ang mahal niyang si Naomi, pumayag siya. Di nagtagal ay naglakbay na sila. Hindi naisip ni Daisy ang kapahamakan na dadalhin niya sa kanyang pamilya. Ang naisip lang niya ay ang makukuha niyang pabuya. Pagkarating doon, nakita nila si Naomi na tuwang-tuwang kasama ang mag-asawang magpapastol. Nahirapan silang mamukhaan ng minsang maputlang prinsesa. Dahil siya ngayon ay may mapupula at magagandang mga pisngi at mukhang nakangiti. Iyan ba? Iyan talaga si Naomi? Siya nga yan! Oh, mahal kong Naomi! Nakuha ninyong nakawin ang aking anak? Ama! Ina! Sandali! Ngunit labis ang naging galit ng hari at inutusang sindakin ng mga sundalo ang kawawang mag-asawa. Nang makita ito, nanginginig sa takot si Daisy. Hindi po namin alam na isa siyang prinsesa. Tumahimik ka! Makukulong kayong pareho! Ano? Daisy! Kilala niyo rin siya? Dinala niya kami rito, pero kasama niyo rin siyang makukulong. Naku, huwag po. Pakiusap, inyong kamahalan. Ikulong niyo na kaming pareho. Palayain niyo lang ang anak namin. Nang makita ang mga magulang niyang nagmamakaawa, kahit pagkatapos niyang saktan silang pareho, nakaramdam siya ng pagkakonsensya, kahit naging masama ang pagtrato niya sa mga ito. Ama! Ina! Patawarin niyo sana ako! Nangingisa akong napakasamang anak sa inyo! At biglang, nagpakita ang fairy godmother sa kanilang lahat. At malaki ang kanyang ngiti. Magiting na hari, ako ang dahilan kung bakit umalis si Naomi mula sa inyong palasyo para matuto siya kung paano maging mas mabait sa kapwa. Ano? At sa mga pastol, kinumbinsi ko ang inyong anak na umalis dito sa pastulan para matutunan naman niya kung paano maging mapagpakumbaba. At sa ngayon, mukha namang pareho na nilang natututunan ang kanilang mga leksyon. Natuto na ako. Hindi na ako magmamatigas kahit kailan sa buong buhay ko. Oh, napakamali ng naging asal ko. Kahit po alam ninyo na ako ang may kasalanan sa lahat ng mga nangyayari na ito. Mahal ka namin at patuloy ka naming mamahalin kahit ano pa ang mangyari.
Ama, pakawalan mo na sila. Napakabuti ng pag-aalagang ipinakita nila sa akin at marami akong natutunan mula sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa lahat ng itinuro ninyo sa akin. Naiintindihan ko na ngayon kung gaano ako naging kasama sa inyo pareho at pangako kong babaguhin ko na ang lahat mula ngayon. Maraming salamat po. Humihingi rin kaming pareho ng tawad kung paano namin kayo tinrato kanina. Masaya talaga ako sa naging kinalabasan ninyong dalawa at asahan ninyong lagi ko kayong babantayan. O sige, paalam! Si Naomi at ang mga magulang niya ay nagpaalam na kay Daisy at sa kanyang pamilya at bumalik na sa kanilang palasyo. Gaya ng ipinangako ni Daisy, siya ay naging isang mapagpakumbaba at napakamagiliw na anak. Napakasaya ng mga magulang niya dahil dito. Si Naomi naman ay naging mas malambing at mabait na ikinagulat ng lahat. Kaya lalo siyang minahal ng mga tao dahil dito. Ang dalawang babae ay natuto na maging mapagpakumbaba at mabait sa kanilang kapwa. Na matatanggap mo lang ang tunay na pagmamahal sa pagbibigay nito. Ang pagbibigay ay mas mahalaga kaysa sa pagtanggap at ako, palagi ko silang babantayan para maalala nila.